Isang natapon na chocolate latte, isang pampublikong pahiya, at isang nakatagong entidad na magpapatibok at magwawasak ng isang marupok na puso. Simple lang ang pangarap ni Emily Legaspi, ang makaraos sa araw-araw sa pamamagitan ng pagiging head barista sa mamahaling artisan brews, habang unti-unting binubuo ang sarili nitong buhay palayo sa pamilyang kailanman ay hindi siya itinuring na kabilang. Ngunit kahit sa loob ng mabangong amoy ng espresso at tsokolate, hindi man niya lang nakuha ang kapayapaan. Ang kanyang hilaw at inggiterang stepsister na si Tracy ay walang ibang ginawa kundi ang ipamukha sa kanya ang matinding agwat ng kanilang katayuan sa lipunan. Sa isang hindi malilimutang umaga, dumating si Tracy kasamang kanyang mga marangyang kaibigan sa mismong coffee shop. Sa harap ng maraming tao at matataas na customer, ginawa ni Tracy ang lahat para tapakan ang dignidad ni Emily. Mula sa palalait ng kanyang trabaho hanggang sa tahasang pangbabastos sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man lubusang mawasak si Emily, isang hindi kilalang lalaki ang humadlang sa gitna ng kaguluhan. Si Brandon Torillo, isang binatang may panga na tila inukit sa bato. May tindig ng isang hari at may mga matang kasing lamig ng yelo. Walang pakundangan itong pinahiya si Tracy at ipinagtanggol si Emily gamit ang isang nakamamatay na otoridad. Ngunit sa gitna ng matinding tensyon at sagutan, isang aksidenteng nangyari. Buong-buo na may tatapon ni Emily ang mainit at maitim na kape sa mismong mamahaling damit ng masungit at nakakatakot na lalaki. Akala ni Emily ay katapusan na ng kanyang karera at buhay. Ang hindi niya alam, si Brandon na hindi lang basta isang supladong customer o bagong lipat na empleyado. Siya ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng Torillo Enterprises, ang billionaire CEO ng buong coffee chain. Naroong nagtatrabaho lang si Brandon sa pinakamababang sangay dahil sa isang matinding parusa at hamon ng kanyang ama upang matutunan nito ang kababaang loob. Kapag ang isang suplado, walang puso at nakatagong billionaire boss ay nagsimulang maging sobrang protective at posesibo sa isang simpleng barista. Kakayanin kaya ng puso ni Emily na hindi mahulog? O magiging kasing pait ng kape ang idudulot na sikretong hawak ng lalaking nagpatibok ng kanyang puso kapag lumabas na ang katotohanan? Alas 5 pa lang ng madaling araw ay gising na si Emiliana Legaspi, na mas kilala ng lahat bilang Emily. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin at manipis na tulog dahil sa puyat mula sa pag-aaral at pag-aasikaso ng mga gawaing bahay, ay mabilis siyang kumilos. Tinitigan niyang sarili sa lumang salamin ng kanyang maliit na kwarto. Isinuot niya ang malinis at pinlantsyang kulay, tsokolating apron ng artisan brews. Maayos na itinali ang kanyang mahabang buhok gamit ang isang simpleng ribbon at nag-iwan ng isang matamis na ngiti sa sariling refleksyon. Kaya mo to, Emily. Konting tiis na lang. Makakamit mo rin ang mga pangarap mo. Bulong niya sa sarili habang inayos ang collar ng kanyang simpleng puting blusa. Si Emily ay isang dalagang pinalaking may mataas na prinsipyo, kababaang loob at sipag ng kanyang namayapang ama. Ngunit simula nang mamatay ito at mag-asawang muli ang kanyang ina sa isang mayaman ngunit mayabang na lalaki, naging impyernong buhay ni Emily sa sarili nilang tahanan. Ang kanyang stepsister na si Tracy ay walang ibang ginawa kundi ang ipamukha sa kanya na isa lamang siyang palamunin at pilit siyang tinuturing na katulong, habang si Tracy ay nagpapakasasa sa pera ng pamilya, nag-aaral sa mamahaling pribadong kolehiyo at nagmamataas sa pananamit. Si Emily naman ay kumakayod bilang head barista sa tanyag na coffee shop upang ipangtusto sa sarili at huwag maging pabigat kanino man. Ang artisan brews ay hindi lang basta ordinaryong coffee shop.
Ito ay matatagpuan sa mismong puso ng pinakamayamang komersyal na distrito sa lungsod, kung saan ang mga customer ay mga negosyante, kilalang personalidad at ang pamilyang nabibilang sa mataas na lipunan. Samantala, sa likurang bahagi ng establishment, isang makintab at kulay itim na luxury sports car ang dahan-dahang huminto sa tabi ng nakatagong paradahan para sa mga empleyado. Lumabas mula sa sasakyan ang isang matangkad, gwapo ngunit napakasungit na binata. Si Brandon Torillo. Taglay nitong isang panga na tila pait sa eskultura. Matangos na ilong, malalapad na balikat at mga matang kulay tsokolate na may matalim at malamig na titig. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at maong. Ngunit ang paraan ng kanyang paglalakad at ang aura ng kanyang pagkatao ay tahasang nagpapahiwatig na siya ay hindi isang ordinaryong tao. Si Brandon ang nag-iisang tagapagmana ng Torillo Enterprises, ang multi-billionaire na company na pagmamay-ari ng buong chain ng Artisan Brews, pati na rin ang mga luxury hotels at real estate sa buong bansa. Ngunit nung nakarang gabi, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ng kanyang ama na si Don Donato. Inakusahan siya nitong masyadong malamig, walang pakiramdam sa kapwa at hindi marunong magpahalaga sa mga ordinaryong manggagawang bumubuo sa kumpanya. Kung ang akala mo ay madaling mamuno mula sa tuktok ng Torre, Brandon, patunayan mo, galit na hamon ng kanyang ama. Aalisan kita ng lahat ng credit cards, sasakyan at ng posisyon mo bilang vice president sa loob ng isang buwan. Magtatrabaho ka bilang regular na barista sa pinakamababang sangay natin nang hindi nagpapakilala. Tingnan natin kung hanggang saan ang lambot o tibay ng paninindigan mo. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Brandon habang nakatitig sa signage ng coffee shop. Tignan natin kung sino sa atin ang magmamakaawa sa huli pa. Asik niya sa sarili habang tinutulak ang mabigat na pintuan ng employees entrance. Abala si Emily sa pagpunas ng malinis na glass counter at pag-aayos ng mga tasa nang marinig niya ang tunog ng pintuan. Paglingon niya, napatigil siya sa paggalaw. Nakatayo sa harapan niya isang lalaking may kakaibang karisma at kisig na kaagad na pumuno sa buong silid. Bahagyang nagtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Emily ang mabilis sa pagtibok ng kanyang dibdib sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ngunit nang makita niya ang magkasalubong na kilay at malamig na mukha ng binata, agad siyang nagpakawala ng isang magalang at mainit na ngiti para gumaan ang pakiramdam nito. Magandang umaga, bago ka dito? Masiyang bati ni Emily sa kabila ng malamig na aura ng lalaki. Tinitigan lamang siya ni Brandon mula ulo hanggang paa. Sa loob-loob ng binata, bahagya siyang nagulat sa liwanag ng mukha ng dalaga. At sa katapatan ng ngiti nito, isang bagay na bihirang-bihira niyang makita sa mundong ginagalawan niya na puno ng kaplastikan at paimbabaw na pakikitungo. Brandon, transfer mo lang sa kabilang branch. Matipid nitong sagot sa bariton ng boses habang nakahalukip-kip. Ako naman si Emily, ang head barista dito. Bukas palad na pakilala ng dalaga. Huwag kang mag-alala ha. Kung medyo nakakalito yung mga bagong machine natin. Tutulungan kita sa lahat ng kailangan mo para mabilis ka makasanayan dito. Hindi na sumagot si Brandon. Tumango lamang siya ng bahagya at dire-diretsyong naglakad patungo sa locker area para ilagay ang kanyang gamit. Napakurap si Emily at napailing na lamang habang pinagmamasdan ng likod ng binata. Gwapo ngang isang ito, napakasungit naman. Parang laging may kasalanan ang buong mundo sa kanya. Isip-isip ng dalaga. Hindi pa man ganap na nakakapagsimula ang kanilang operasyon para sa araw na yun nang marinig ang matunog na bell sa pampublikong pintuan ng shop. Pumasok ang isang grupo ng mga kababaihang nakasuot ng marangyang damit. May hawak na mamahaling designer bags at malakas na nagtatawanan. Sa gitna ng grupo ay walang iba kundi si Tracy, ang stepsister ni Emily na nakatagilid pang muka habang maarte at paimbabaw na nagmamasid sa paligid. Nang magtagpong mga mata nila at makita ni Tracy si Emily,
na nakatayo sa likod ng counter na may apron. Agad na pumasok ang isang masama at mapangasar ng ngiti sa mga labi ng stepsister. Lumapit ito sa counter kasamang kanyang mga kaibigan. Handa na namang gawing impyerno ang umaga ni Emily. Naramdaman ni Emily ang pag-usal ng kaba sa kanyang dibdib sa sandaling huminto si Tracy sa mismong tapat ng counter. Nakataas ang kabilang kilay ng kanyang stepsister habang ang mga kaibigan nito na nakatrengka sa mga mamahaling damit ay nakatingin din sa kanya ng may pang-uuyam. Well, tingnan mo nga naman kung sino naglilingkod sa atin ngayong umaga, girls! Malakas na wika ni Tracy. Sadyang pinalakas nito ang kanyang boses upang marinig ng iba pang maagang customers sa loob ng coffee shop. Tingnan nyo! Napakabagay talaga sa kanya ng kulay chocolate na apron. Parang extension lang ng mga basahan at dumi sa bahay. Nagtawanan na tatlong kaibigan ni Tracy. Huminga ng malalim si Emily. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pinaluwag ang pagkakahawak sa counter tablet at pinilit na pinanatili ang pagiging profesional. Ito ang trabaho nagpapakain sa kanya at nagbibigay ng kanyang dignidad. Hindi niya hayaang sirain ito ni Tracy. Magandang umaga, Tracy. Welcome sa Artisan Booth. Anong order niyo ngayong umaga? Mahinahon at magalang na bati ni Emily. Ngunit lalong dumaing ang maarteng tawa ni Tracy. Kumatok ang mahabang kuko nito sa glass counter. Tracy? Araw-araw ba tayo magkaibigan? O magkapantay para tawagin mo akong Tracy lang? Miss Tracy para sa'yo, Emily. Tandaan mo nga kung saan ka lulugar. Maid ka lang sa bahay namin. At simpleng tagatimpla ka lang ng kape dito. Mahiya ka naman sa balat mo. Naramdaman ni Emily ang matinding init sa kanyang pisngi. Ang ilang mga negosyanteng nakaupo sa malalapit na mesa ay nagsimulang magbulungan at tumingin sa kanilang kinaroroonan. Bawat tingin ng tao ay parang karayom na tumutusok sa self-esteem ni Emily. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi para pigilan ang nagbabadya nitong pag-iyak. Sa kabilang bahagi ng counter, kasalukuyan nagpapakintab ng filter si Brandon. Dinig na dinig niyang bawat lason na lumalabas sa bibig ng maarteng babae. Dahan-dahang napahinto si Brandon sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom ng mahigpit sa basahan. Sa buong buhay niya, bilang isang negosyante sa mataas na lipunan, marami na siyang nakitang taong mayayabang. Ngunit ang nakikitang panlalait sa isang babaeng marangal na nagtatrabaho ay nagpalabas ng galit sa kanyang dibdib. Tinitigan ni Brandon si Emily. Ang pilit nitong pangiti sa kabila ng nanginginig na mga balikat. May pait at awa na humalos sa nararamdaman ng binata. Gusto ko ng isang ice caramel macchiato, non-fat milk, extra shot ng espresso. Manghang na utos ni Tracy habang walang pakundangan na ibinatong kanyang credit card sa ibabaw ng counter. At pakibilisan, ayoko naghihintay sa tulad mong mabagal kumilos. Baka madumihan mo pa ang kape ko sa mga hampas lupang kamay mo. Pakiulit nga po ng order, Miss Tracy, para pumasok sa system. Maingat na bahagyang nanginginig na pakiusap ni Emily habang pinipindot ang screen ng POS. Bingi ka rin ba? Singhal ni Tracy. Sa matinding kawalan ng modo, kumuha ito ng isang tissue mula sa dispenser sa counter at pabalang na binatuto sa mukha ni Emily. Tawagin mong manager nyo. Hindi marunong mag-asikasong taong ito. Aksaya ka sa oras? Bumagsak ang tissue sa dibdib ni Emily bago tuluyang nahulog sa semento. Hindi na napigilan ni Emily ang paghambon ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit si Tracy, isang matangkad na bayani ang mabilis na humakbang patungo sa gilid ni Emily. Ang aura ng binata ay biglang naging napakabigat at nakakatakot, dahilan upang mapahinto ang lahat sa paligid. Tumayo si Brandon sa mismong tabi ni Emily. Dahilan para magulat ang dalaga sa biglaang pagharang ng kanyang masungit na kasama. Ang balikat ni Brandon ay halos dumikit sa kanya. Isang pader ng proteksyon na hindi niya inaasahan. May problema ba dito, miss? Malamig, baritono at nakakapangilabot na tanong ni Brandon.
habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Tracy. Natigilan si Tracy, napakurap ito ng ilang beses. Nang makitang muling mukha ni Brandon nang malapitan, bahagyang naantig ang kalooban nito sa labis na kagapuhan at kakasigan ng binata. Ngunit nang makitang nakasuot din ito ng apron ng shop, mabilis na bumalik ang kanyang pagmamataas. At, sino ka naman? Isa ka ring dugyot na empleyado dito? Maangas na hirit ni Tracy habang nakahalukip-kip. Huwag kang makialam dito. Tinuturuan ko lang ng leksyon yung mahirap at tangan yung kasama. Isang malamig at nakakalokong ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Brandon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Ang nakita ko lang dito, wika ni Brandon sa boses na punong-puno ng matinding otoridad, ay isang customer na walang modo, walang pinag-aralan at kulang sa aruga ng magulang. Napasinghap ang lahat ng taong nakarinig sa buong Artisan Bruce. Napahawak si Emily sa kanyang dibdib at napatingin kay Brandon nang may matinding gulat at takot. Walang sino man na nakapagsalita ng ganon kay Tracy sa buong buhay nito. Anong sinabi mo? Halos mag-hysterical na sigaw ni Tracy na mulang kanyang mukha sa matinding pahiya nang marinig ang tawanan at bulungan ng iba pang mga customers sa paligid. Hindi mo ba ako kilala? Isang utos ko lang sa management. Tatanggalin kayo sa trabaho ngayong araw din. Pwede kong ipasarang pangit na coffee shop na to. Napakunot ang noon ni Brandon at bahagyang napairap kung alam lang ng walang modong babaeng ito na siya mismong tagapagmana ng multi-billion Torillo Enterprises na nagmamay-ari ng gusaling kinatatayuan nila, baka lumuhod ito sa harap niya para humingi ng tawad. Ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang disguise bilang isang ordinaryong empleyado. Subukan mo. Manamig at may puno ng panunuyong hamon ni Brandon. Hakbang lamang ang layo ng kanyang mukha kay Tracy. Ngunit ang presensya niya ay sapat na para mapaatras ang kaibigan nito. Pero habang nakatayo ka sa negosyong to, matuto kang gumalang sa mga taong nagtatrabaho ng patas. Kung ayaw mong murder ng maayos, lumabas ka na. Nag-aaksaya ka ng oras ng mga totoong customer na may pambayad at may manners. Brandon, tama na. Pakiusap. Mahinang bulong ni Emily sa tabi niya. Nanginginig na inabot ng dalaga ang tela ng sleeve ng t-shirt ni Brandon. Natatakot siya na baka lumala ang gulo at tuluyang mawalan sila ng mapagkakakitaan. Ang init ng malambot na daliri ni Emily sa kanyang braso ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa puso ni Brandon. Ngunit pilit itong pinanatiling seryoso ang kanyang mukha. At dahil sa matinding galit, kapahiyan sa harap ng kanyang mga kaibigan, at inggit kay Emily na pinagtatanggol ng isang napakagwapong lalaki, ganap na nawalan ng kontrol si Tracy sa kanyang sarili. Sa ibabaw ng pick-up counter ay may nakapatong na tray na naglalaman na isang bagong timplang, umuusok at mainit na Amerikano. Purong maitim na kape na walang gatas. Mabilis na inabot ni Tracy ang baso upang ibuhos ito sa mukha ni Emily. Napakayabang mo! Tumingin ka sa pinanggalingan mo! Sigaw ni Tracy habang sinaboy ang kape. Nalaki ang mga mata ni Emily. Sa halip na tumakbo o umiwas, ang una niyang naisip ay ang protektahan ang paninda ng shop at ang lalaking nagtanggol sa kanya. Sa isang segundo ng desisyon, mabilis na humarang si Emily at tinulak ang kamay ni Tracy para agawin ang baso. Ngunit sa gitna ng agawan, kaguluhan at sa madulas na sahig sa likod ng counter, nawala ng balanse si Emily. Ang buong nilalaman ng mainit at maitim na kape ay direktang tumapon sa gitna ng dibdib at damit ni Brandon. Natahimik ang buong Artisan Bruce, para bang humitong ikot ng mundo. Ang dating malinis at puting t-shirt ni Brandon ay nabasat na bahiran ng malaking maitim na matsa ng kape na mabilis na kumalat hanggang sa kanyang mamahaling maong. Oh my God! Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Tracy. Napatitig si Emily sa basang dibdib ni Brandon bago dahan-dahang tumingin sa mukha ng binata. Ang panga ni Brandon ay mariing nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang nakatitig sa mantsa. I'm sorry Brandon, pasensya na, hindi ko sinasadya. Nauutal, nanginginig at naiihi sa takot na pakiusap ni Emily. Dahil sa matinding pagmamadali at pag-aalala na baka mapasong binata,
Mabilis na kumuha si Emily ng maraming basahan at tissue. Lumapit siya ng sagad kay Brandon at sinimulang punasan ang dibdib nito. Sa kanyang taranta, hindi namalayan ni Emily na ang kanyang malambot na mga kamay ay direktang dumidikit sa matigas, matipuno at bakat na hubog ng dibdib ng binata sa ilalim ng basang t-shirt. Napasingap si Brandon, hindi dahil sa init ng kape, kung hindi dahil sa matinding tensyon at ang biglaang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa sobrang pagkalapit ng dalaga sa kanya. Amoy na amoy niyang mabangong buhok ni Emily na nagdulot ng kakaibang alon sa kanyang katawan. Tigil, maikling utos ni Brandon sa baritonong boses. Dahan-dahang inabot ng binata ang dalawang pulso ni Emily upang patigilin ito sa pagpupunas. Naramdaman ni Emily ang lakas at ang init ng mga palad ni Brandon sa kanyang balat. Tinitigan ni Brandon ang nanginginig na dalaga. Sa kabila ng galit at ng gulo, nakita niyang malalaking patak ng luha na tuluyan ng pumatak mula sa magagandang mata ni Emily. Biglang lumambot ang matigas at masungit na puso ng billionaire boss sa gitna ng natapon na kape. Tingnan mo nga naman, napakatanga mo talaga kahit kailan, Emily! Sigaw ni Tracy, bagamat halatang nanginginig na rin ang boses nito dahil sa matalim at nakakatakot na titig ni Brandon. Magbayad ka sa ginawa mo! Tingnan mong ginawa mo sa damit na kasama mo! Dahan-dahang binitawan ni Brandon ang pulso ni Emily, ngunit nanatili siyang nakatayo sa harap ng dalaga. Isang matibay na pader na humaharang laban sa panlalait ni Tracy. Humarap siya sa maarte at galit na babae. Ang kanyang aura'y puno ng authority na hindi may pagkakaila ng sino man sa loob ng silid. Umalis ka na. Malamig ngunit maring utos ni Brandon kay Tracy. Bago ko pa ipatawag ang security, para kaladkarin ka ng mga kaibigan mo palabas ng establishment na to. At siguraduhin mo na hindi ka na babalik kahit kailan. Ano? Pinapaalis mo ko? Hindi makapaniwalang hirit ni Tracy. Ngunit nang makita nito ang matigas na mukha ng binata at mga eye contact ng ibang tao sa paligid na umaayon sa sinabi nito, pinalitaduhan na lamang nito ang taray ng kanyang pagkapahiya. Fine! Kadiri naman sa lugar na to. Tara na nga, girls! Isusumbong kita kay Daddy Emily. Tandaan mo yan! Mabilis na naglakad palabas si Tracy kasama kanyang mga kaibigan habang padabog na sinarado ang pintuan. Pagkaalis ng grupo, nanatiling tahimik ang buong artisan booth. Sa gitna ng katahimikan, mabilis na lumabas mula sa office ang manager ng shop na si Mr. Santos. Pawis na pawis ito. Namumutla at halos matapilok sa pagmamadali ng makita kung sinong lalaking nabuhusan ng kape. Nang makalapit si Mr. Santos, halos lumuhod dito sa harap ni Brandon habang nanginginig ang mga kamay. Sir Brandon, Diyos ko, patawarin niyo po kami. Napanood ko po sa CCTV. Emily, hindi mo ba kilala kung sino ang… Santos, tumahimik ka. Mabilis at pabulong na putol ni Brandon sa manager bago pa nito tuluyang mapagsigawan ang kanyang totoong pangalan at posisyon. Dinala ni Brandon si Mr. Santos sa gilid ng counter, malayo sa pandinig ng ibang tao. Tinitigan ni Brandon ng manager nang may matinding babala sa kanyang mga mata. Isang salita pa na ako ang vice president at tagapagmana ng kumpanyang ito. Sisiguraduhin kung bukas na bukas din ay mawawalan ka ng trabaho. Maliwanag ba? Mabilis na tamangutango si Mr. Santos habang pinupunasan ng pawis sa noo. Opo, Sir Brandon. Patawarin niyo po ako. Pero ang damit po ninyo, ipapadaan ko po kaagad sa dry cleaner. Ako nang bahala dito. Malamig na puti ni Brandon. At isa pa, Santos, siguraduhin mong walang mangyayaring masama sa trabaho ni Emily dahil sa nangyaring ito. Walang bawas sa sweldo, walang reprimand at walang suspension. Protektado ko siya. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po, Sir Brandon. Makakaasa po kayo. Sagot ng manager na halos yumukod pa sa galang. Bumalik si Brandon sa counter kung saan nakaluhod pa rin si Emily sa sahig habang pinupunasan ang natapon na kape gamit ang basahan. Pumapatak pa rin ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang pilit na nagliligpit. Lumapit ang binata at dahan-dahan lumuhod sa tapat ni Emily.
Kinuha niyang basahan mula sa nanginginig na mga kamay ng dalaga. Ako na dyan, maikling wika ni Brandon. Huwag, kasalanan ko naman to. Kumihikbing pakiusap ni Emily nang hindi tumitingin sa kanya. Ako nang bahala sa mga damit mo, Brandon. Pasensya ka na talaga. Dahil sa akin, napahama ka pa sa stepsister ko. Palagi na lang siyang ganun sa bahay. Sanay naman ako sa panalait niya pero nadamay ka pa dito. Tinitigan ni Brandon ang malambot at magandang mukha ng dalaga na basang-basa na ng luha. Naramdaman niya ang matinding pait at awa sa kanyang dibdib. Pati na rin ang matinding admiration para sa katatagan nito. Sa kabila ng panlalait at pangbubuli ng sarili nitong pamilya, nanatili itong mabait, marangal at responsable. Dahan-dahang inabot ni Brandon ang baba ni Emily at inangat ang mukha nito para magkalapit ang kanilang mga mata. Hindi mo kasalanan, mahinang wika ni Brandon sa isang boses na punong-puno ng lambing. Isang tunog na ngayon lang narinig ng sinuman mula sa masungit na binata. At huwag mo nga hayaan na tapak-tapakan ka lang ng babaeng yon o ng kahit na sino. Maliwanag? Tupatitig si Emily sa lalaki sa gitna ng amoy ng bagong timplang kape at ang gulo sa shop, pinalibutan silang dalawa ng isang special at kakaibang kuryente. Naramdaman ni Emily na sa kabila ng lamig at sungit ng bagong empleyadong ito, may isang ligtas na kanlungan siyang natagpuan sa piling ni Brandon. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente sa coffee shop. Sa kabila ng pangamba ni Emily na baka patawan siya ng parusa ni Mr. Santos o kaya'y singilin siya ni Brandon sa nasirang damit nito, nagulat ang dalaga dahil tila walang nangyaring masama. Mas lalo pang naging maayos ang pagtrato sa kanya ng manager at si Brandon naman ay mas naging malapit sa kanya sa loob ng Artisan Brews. Dahil sa utos ng ama ni Brandon na kailangan niyang matutunan ang lahat ng trabaho mula sa pinakabababang antas, palagi niyang nakakasama si Emily. Si Emily ang nagtuturo sa kanya ng tamang timpla ng espresso, ang tamang foam ng cappuccino at ang pag-i-inventory ng mga supply at maging paglinis ng buong shop bago mag-close sa gabi. Habang tumatagal, unti-unting nakikita ni Emily ang ibang mukha ni Brandon. Sa likod ng matipid nitong pagsasalita at seryosong mukha ay isang lalaking napakatalino, mabilis matuto at higit sa lahat sobrang protektibo. Palagi nitong inaagaw ang mga mabibigat na kahon ng coffee beans kapag nakikita siyang nahihirapan at sinisigurado nito na nakakain siya sa tamang oras kahit na punong-puno ng customers ang shop. Isang gabi, matapos ang isang napakaabalang shift, sarado ng buong coffee shop. Ang tanging ilaw na nakasindi ay ang mainit na liwanag mula sa counter. Naglabas si Emily ng 2 tasa ng bagong timplang mainit na tsokolate at dinala ito sa maliit na mesa sa tabi ng glass window kung saan nakaupo si Brandon habang nagbabasa ng panloob na ulat ng shop. Salamat sa tulong mo ngayong araw, Brandon. Nakangiting wika ni Emily habang nilalapag ang tasa sa tapat ng bintana. Umupo siya sa tapat nito at pinalibutan ng 2 kamay ang sariling tasa para mapainit ang kanyang mga daliri. Tinitigan ni Brandon ang tasa pagkatapos ay tumingin sa malambot na mukha ng dalaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang tsokolate at humigop ng bahagya. Wala yun, matipid nitong sagot, bagamat may bahagyang lambing sa kanyang boses. Masipag ka lang talaga magtrabaho, ikaw nga dapat ang magpahinga. Maghapon kung nakatayo sa cash register. Napangiti si Emily. Sanay na ako. Kumpirmi na lang kaysa manatili sa bahay kasama si Trish at ng mommy niya. Mas nakakahinga ako dito sa shop. Bahagyang natigilan si Emily bago pinalitan ng paksa. Pero ikaw, napansin ko nitong mga nakaraang araw, parang napakalalim ng iniisip mo. Nabanggit mo noon bago ka lang dito. Parang may mabigat kang pinagdadaan sa pamilya mo. Nakahinga ng malalim si Brandon. Sinandal niya ang kanyang likod sa upuan at nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagtatakbuhan ang mga ilaw ng mga sasakyan sa lungsod. Sa buong buhay niya,
Pinalaki siyang huwag magtitiwala kahit na kanino at panatilihing matigas ang kanyang kalooban. Ngunit habang nakatitig sa tapat at alalang mga mata ni Emily, naramdaman nito na gusto niyang magbukas ng puso. Galit sa akin ang ama ko. Maikling simula ni Brandon sa baritonong boses. Akala niya wala akong pakialam sa ibang tao. Akala niya wala akong alam sa tunay na buhay dahil lumaki akong nasa itaas. Kaya pinatapon niya ako dito para matuto't maranasan ang hirap. Bahagyang nagulat si Emily sa narinig. Hindi niya maiwasang maisip na napakalalim pala ng pinagmumula ng kalungkutan ng binata. Ngunit imbis na kaawaan nito, ngumiti siya ng may matinding pangunawa. May mga magulang talaga ang matigas ang paraan ng pagtuturo. Mahinang wika ni Emily. Pero tingin ko, ginagawa niya yon hindi para saktan ka. Kung hindi dahil naniniwala siya na may mas maganda at mas mabuting tao pa na pwedeng lumabas sa sarili mo. At tignan mo nga ngayon, hindi ka lang natuto. Napakagaling mo nang barista. Natawa ng bahagya si Brandon, isang malalim at napakagandang tunog na bihira nitong ipakita. Ang simpleng pagtawa na yon ay nagpadala ng matinding kuryente at mabilis na pagtibok sa puso ni Emily. Napakagwapo ng binata kapag nawawalang mga linya sa noo nito. Marunong ka rin palang tumawa, no? Biro ni Emily habang namumulang mga pisngi. Ibinaba ni Brandon ang kanyang tasa. Tinitigan niya si Emily ng diretso sa mga mata. Isang titig na puno ng matinding emosyon at katapatan. Sa'yo lang naman ako ngumingiti at tumatawa ng ganito, Emily. Seryosong wika ni Brandon. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Ang malamig na gabi ay pinalitan ng matinding kilig at tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang inabot ni Brandon ang kamay ni Emily na nakapatong sa mesa. Dahan-dahan niyang pinaglapit ang kanilang mga daliri at pinisilito ng madiin ngunit puno ng pag-iingat. Tila ba ayaw niya na itong bitawan kahit na kailan. Hindi naging matagal ang tahimik, matamis at halos perpektong mundo ni na Emily at Brandon sa loob ng coffee shop. Sa kabila ng mga sulyapan, palihim na hawak ng kamay sa likod ng counter at mga simpleng usapan na puno ng kilig ay pilit ay binabalik ng tadhana ang realidad. Isang maulan na hapon habang punong-puno ng customers ang artisan Bruce. Biglang huminto ang tatlong mamahaling itim na convoy SUV sa mismong tapat ng glass entrance ng shop. Mabilis na bumaba ang ilang lalaking nakasuit at nakatitig sa paligid. Bumukas ang pinto ng pinakagitnang sasakyan at lumabas mula dito si Don Donato Torillo, ang ama ni Brandon at ang makapangyarihang chairman ng Torillo Enterprises. Taglay nitong isang napakaseryoso at nakakatakot na mukha habang hawak ang isang mamahaling tungkod. Pumasok si Don Donato sa loob ng shop. Agad na natahimik ang lahat ng tao dahil sa mabigat na presensyang dala ng matanda. Ang manager na si Mr. Santos ay halos matapilok sa pagtakbo palabas ng kanyang opisina at pawis na yumukod ng sagad. Sir Donato, magandang hapon po. Welcome po sa aming branch. Nautal na bati ni Mr. Santos. Hindi man lang tinapunan ng tingin ng matanda ang manager. Ang kanyang matatalim na mata ay diretsyong nakatitig sa likod ng counter. Kay Brandon, nakasalukuyang nakatayo sa tabi ni Emily habang tinutulungan ng dalaga na iayos ang mga babasaging tasa. Sapat ng ilang linggong pagpapasikat at pagnonobela mo dito, Brandon. Malakas at mariing wika ni Don Donato na umaligaw-ngaw sa buong coffee shop. Napatunayan mo nang kaya mo nang magtiis sa ibaba. Oras na para bumalik ka sa bedroom ng Torillo Enterprises bilang Executive Vice President. Napatigil si Emily sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang naibabang hawak na tasa. Napatitig siya kay Brandon nang may matinding gulat, panlalamig at hindi makapaniwalang mga mata. Torillo Enterprises? Vice President? Si Brandon ang may-ari ng buong kumpanyang ito? Ang boss ng lahat? Napapikit si Brandon sa matinding inis. Humarap siya sa kanyang ama habang nakakuyom ang mga bagang. Alam niyang dumating na ang sandaling kinatatakutan niya.
Ang mabunyagang kanyang lihim bago man lang niya maipaliwanag ng maayos kay Emily ang lahat. Papa, hindi pa ako tapos sa ginagawa ko dito. Pilit na pakiusap ni Brandon sa malamig na boses. Sabi mo 1 buwan. May importanteng emergency board meeting ka sa mga foreign investors bukas ng umaga. Walang emosyong putol ng matanda. Iwan mo ng simpleng pagtitimpla ng kape. Hindi ka nababagay sa gitna ng mga ordinaryong empleyado. Nakahanda ng kotse mo sa labas. Lumapit si Brandon kay Emily. Emily, makinig ka sa akin. Pakiusap ng binata habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ng dalaga. Ngunit mabilis na napamulat at napaatras si Emily. Ang mga mata nito na kanina lang ay puno ng lambing ay basang-basa na ngayon ng mga luha ng matinding pagkabigo at pagkakanulo. Naalala niyang lahat ang pagpapanggap ni Brandon, ang mga kwento nito tungkol sa parusa at ang sarili niya mga naisip na magkapantay lang sila ng estado sa buhay. Nagsisinungaling ka lang pala sa akin, Brandon. Maikling bulong ni Emily sa boses na nanginginig sa sakit. Ginawa mo lang palang laro ang buhay ko dito. Pinarusahan ka lang pala ng ama mo habang ako totoong kumakayod para mabuhay. Hindi yan totoo. Emily, let me explain. Sigaw ni Brandon. Ngunit bago pa man makalapit ulit si Brandon, mabilis na humarang ang 2 matatangkad na bodyguard ni Don Donato upang harangan ang daan ng binata. Sir Brandon, kailangan na po nating umalis. Motoridad na wika ng bodyguard. Hindi na nakinig si Emily. Inalis niya ang kanyang apron, ibinagsak ito sa counter at mabilis na tumakbo patungo sa back exit ng shop habang patuloy na bumubuhos ang kanyang mga luha sa gitna ng buhos ng ulan sa labas. 3 araw nang nakakalipas matapos ang trahedya sa Artisan Bruce, ngunit para kay Emily, tila huminto ang ikot ng mundo. Hindi siya pumasok sa trabaho, naghain siya ng leave of absence dahil hindi niya kayang humarap sa lugar kung saan bawat sulok, bawat amoy ng espresso at bawat tasi nagpapaalala sa kanya kay Brandon o kung sino man talaga ang lalaking yun. Sa maliit at kwadradong silid ng kanyang bahay, nakaupo si Emily sa gilid ng kama habang nakatingin sa ulan sa labas. Namumula at bloated pa rin ang kanyang mga mata mula sa 3 gabi na walang humpay na pag-iyak. Napakatanga mo, Emily, bulong niya sa sarili habang yakap ang sariling mga tuhod. Umasa ka na may isang taong katulad niya na totoo na magkakagusto sa'yo. Yun pala, isa lang siyang milyonaryo nagpapakasaya sa pagpapanggap. Ang pinakamasakit para kay Emily ay hindi ang katotohanan na mayaman si Brandon, kundi ang pakiramdam na ginawa nitong laruan ang kanyang mga emosyon. Ang mga tawa, ang paghawak sa kanyang mga kamay sa dilim ng closing time at ang mga salitang proteksyon, lahat ba yun ay bahagi lang ng pagpapanggap ng isang pinarusahang prinsipe? Samantala sa pinakataas na palapag ng makintab at matayog na tore ng Torillo Enterprises, nakatayo si Brandon sa harap ng malaking glass wall ng kanyang opisina. Nakasuot siya ng napakamamahaling 3 pirasong Italian suit na may mamahaling gintong orasan sa pulso. Ngunit ang kanyang muka ay halatang walang tulog, lantang-lanta at puno ng matinding pagdurusa. Sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk ay nakatumpok ang 10 folder ng mga kontrata at acquisitions na kailangan niyang pirmahan, ngunit ni isa dito ay hindi niya magawang tignan. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang kanyang sekretarya. Sir Brandon, nasa conference room na po mga foreign investors mula sa Japan. Hinihintay na po kayo para sa opisyal na pagpirma ng kontrata. I-cancel mong meeting. Malamig at marangyang utos ni Brandon nang hindi man lang lumilingon. Pero sir, ilang buwan nyo na pong pinaghahandaan ang deal na ito. Sabi nang i-cancel mo, sigaw ni Brandon habang humaharap sa sekretarya. Ang matatalim nitong mata ay puno ng galit at pagod. Sabihin mo sa kanila, nababayaran ko ang anumang abala, pero may mas importanteng bagay ako na kailangang ayusin ngayon din. Kinuha ni Brandon ng susi ng kanyang sports car sa mesa at mabilis na humakbang palabas ng tore. Hindi niya na kayang magtiis pa.
Ang bawat segundo na malayo siya kay Emily ay parang unti-unting pumapatay sa kanya. Naalala niya sinabi ng kanyang ama na wala siyang pakiramdam. Ngunit ngayon, natitiyak niyang ang puso niya ay tumitibok at nagdurusa lang para sa isang tao. Kay Emily. Handa niyang iwan ang kumpanya, ang yaman at ang reputasyon kung yun ang kailangan para lang mapatunayan. Sa dalaga ng pagmamahal niya ay hindi kailanman naging isang pagpapanggap. Mabilis na pinutakbo ni Brandon ang kanyang kotse patungo sa simpleng subdivision kung saan nakatira si Emily. Pagkarating niya sa tapat ng bahay ng dalaga, saktong lumabas sa gate ang stepsister nitong si Tracy na nakasuot ng maikling dress at may hawak na mamahaling bag. Nang makita ni Tracy ang paghinto ng luxury car at ang paglabas ng isang napakagwapong lalaki na nakasuot ng billionaire suit, halos malaglag ang panga nito. Nalaki ang mga mata ni Tracy na mapagtanto kung sinong lalaki. Brandon? Ikaw yan? Gulat na sigaw ni Tracy habang napahawak sa kanyang dibdib. Oh my God! Ikaw? Ikaw ang executive vice president at heir ng Torillo Enterprises? Bahagyang napahinto si Brandon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at puno ng puot habang nakatitig sa babaeng walang ginawa kung hindi saktan si Emily. Nasaan si Emily? Diretso't maangas nitong tanong. Nasa loob, Brandon. Sir Brandon, patawarin mo ako sa nangyari noong araw na yun sa coffee shop. Kung alam ko lang na ikaw palang may-ari ng buong kumpanya, hindi ko naman gagawin yun eh. Pilit na nagpapakatamis na wika ni Tracy habang sinusubukang hawakan ang braso ng binata. Mabilis na iniwas ni Brandon ang kanyang braso't diring-diri na tinitigan si Tracy. Tumabi ka nga sa daraanan ko bago ko ipasarang pamilya niyo sa larangan ng negosyo. At huwag na huwag mo kong hawakan sa damit ko. Napatakip ng bibig si Tracy sa matinding takot habang napapaatras. Walang pakundangan na tinulak ni Brandon ang gate at diretsong pumasok sa bakuran upang hanapin ang tanging babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Dahan-dahan humakbang si Brandon patungo sa likurang bahagi ng bakuran. Doon, sa ilalim ng maliit na punong mangga at sa tabi ng mga halamang gamot, nakatayo si Emily. Nakasuot ito ng simpleng pangbahay na duster, hawak ang isang lumang rigadera at tulala habang nagdidilig ng mga halaman. Napakasakit tingnan ni Emily sa mga mata ni Brandon. Ang dating liwanag at saya sa mga mata ng dalaga ay napalitan ng labis na kalungkutan. At ang namumulang mga pisngi nito ay nagpapakita ng hindi mabilang na luha na pumapatak nitong mga nakaraang araw. Emily, malambot, bariton at puno ng matinding pagmamahal na tawag ni Brandon. Pumagsak ang hawak na rigadera ni Emily sa semento. Mabilis siyang napalingon at tila humintong mundo nang makita ko sinong nakatayo ilang hakbang lang ang layo mula sa kanya. Nakatayo doon si Brandon, napakagwapo at napakatino sa kanyang mamahaling Italian suit na halatang pinalibutan ng yaman at kapangyarihan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon, hindi nang Brandon nakasama sa chief kundi ang billionaire CEO ng kumpanya. Napayuko si Emily at pilit na tinago ang kanyang mga basang mata. Napaatras siya ng isang hakbang. Anong ginagawa mo dito, Sir Brandon? Malamig at formal na tanong ni Emily habang pilit na pinapatigas ang kanyang boses. Wala na po kayo sa coffee shop at wala na po kayo sa parusa ng ama ninyo. Hindi nyo na kailangang magpanggap na katulad naming mga mahihirap. Ang bawat salita ni Emily ay parang patalim na pumupunit sa dibdib ni Brandon. Mabilis itong tinawid ang distansya sa pagitan nilang dalawa at walang alinlangan na hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Bitawan mo ko, Sir Brandon. Pakiusap ni Emily habang sinusubukang kumalas sa hawak nito. Hindi kita bibitawan, Emily. Kahit kailan. Hindi na kita bibitawan ulit. Mariing wika ni Brandon habang mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Madiin ngunit puno ng matinding pag-iingat at lambing. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa pagsisinungaling ko sa iyo noong una. Nagsinungaling ako dahil yun ang hiling ng ama ko para patunayan ang sarili ko sa kanya. Pero Emily, kahit na kailan,
Hindi ako nagsinungaling sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Tumingala si Emily at nagkatitigan silang dalawa. Muling bumuhos ang malalaking patak ng ulan mula sa mga mata ng dalaga. Magkaibang mundo natin, Brandon. Humihikbing wika ni Emily. Tignan mo sarili mo. Ikaw ang boss, ang may-ari ng lahat. Ako, isang simpleng barista lang na galing sa nasirang pamilya. Kakampasin lang tayo sa panlalait at husga ng mga tao. Ayoko maging pabigat sa'yo o maging katawa-tawa sa paningin ng pamilya mo at ni Tracy. Wala akong pakiusap na sasabihin ng pamilya mo ng pamilya ko o ng buong mundo. Galit at may emosyong pahayag ni Brandon habang tinatapat ang mga kamay ni Emily sa sarili nitong dibdib. Kung saan mararamdaman ang napakabilis at matinding pagtibok ng kanyang puso. Makinig ka sa akin, Emily, dagdag ni Brandon, at sa unang pagkakataon, nakakita si Emily ng mga luhang nagbabadya na pumatak mula sa matatalim na mga mata ng binata. Napatunayan ko sa sarili ko sa loob ng ilang linggong yun na ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay nung kasama kita sa tapat ng espresso machine. Nung nagtuturo ka sa akin habang tumatawa, na naghahati tayo sa chocolate pagkatapos ng closing time. Hindi ang yaman, hindi ang kumpanya, at lalong hindi ang posisyon na nagpapasaya sa akin, kundi ikaw. Napatakip si Emily sa kanyang bibig habang patuloy na umiiyak. Pinagtanggol kita noon sa stepsister mo nung unang araw natin sa counter. Patuloy ni Brandon habang dahan-dahang inaabot ang mukha ng dalaga upang punasan ang mga luha nito gamit ang kanyang libong daliri. At handa kitang ipagtanggol, mahalin na talagaan sa buong buhay ko. Huwag mo lang akong itulak palayo, Emily. Please. Naramdaman ni Emily ang napakalalim at napakatapat na emosyon sa boses ng binata. Ang lahat ng galit, takot at pait na pumuno sa kanyang dibdib. Nitong mga nakaraang araw ay tuluyang naglaho na parang bula. Napalitan na walang kapantay na init, pag-asa at matinding kilig. Mahal din kita, Brandon. Pag-amin ni Emily sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mahal na mahal kita. Isang napakalapad at napakasayang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Brandon. Ang pinakamasaya at pinakatotoong ngiti sa buong buhay niya. Kabig-kabig ang dalaga, pinalibutan niya ito ng kanyang matitipunong braso at niyakap ng napakahigpit habang sinisiksik ni Emily ang kanyang mukha sa dibdib ng binata. Dahan-dahang inangat ni Brandon ang baba ni Emily. Tinitigan niya mga labi at mata ng dalaga bago dahan-dahang niyukod ang kanyang ulo sa ilalim ng maaliwalas na langit. Ginawaran ni Brandon si Emily ng isang matamis, mahaba at punong-puno ng pag-ibig na halik. Isang halik na nagtatatak ng kanilang pangako sa isa't isa. Epilog. Pagkalipas na isang taon, ang Artisan Brews ay hindi na lamang basta isang sikat na coffee shop, kundi siya ng pandaigdigang brand ng mga kakaibang timpla ng kape. Ngunit higit sa lahat, nagbagong sistema sa buong kumpanya. Mas naging makatao, mas may respeto at mas puno ng pagmamahal. Sa mismong grand opening ng pinakabagong branch sa lungsod, nakatayo si Emily sa gitna ng entablado. Nakasuot ng isang napakaganda, eleganteng kulay chocolate na gown. Sa tabi niya si Brandon na nakahawak ng mahigpit sa kanyang bewang at nakatingin sa kanya ng may matinding pagmamalaki. Si Emily na ngayon ang official na Head of Product Development at CSR ng kumpanya. At ang kanyang stepsister na si Tracy, matapos mapahiya at ma-realize ang kanyang mga pagkakamali, natuto na rin itong lumugar at hindi na kailanman muling nang himasok sa buhay ni Emily. Habang nagpapalakpakan ng lahat ng tao, kumilig si Brandon sa tenga ni Emily at bumulong. Salamat sa natapon na kape ng araw na yon, Mrs. Torillo. Napatingin si Emily sa kanyang asawa at ngumiti ng napakatamis. Salamat din sa napakasungit na barista na nagtanggol sa akin. At sa gitna ng mabangong amoy ng espresso at palakpakan ng mga tao, muling naglapat ang kanilang mga labi para sa kanila magpakailanmang happy ending. At yan po nagtatapos ang kwento ng ating matatag na barista na si Emily.
at ng ating masungit ngunit mapagmahal na boss na si Brandon. Mga kapamilya at mga ka-listeners, ako pong muli ang inyong lingkod at tagapagkwento na si Miss Maria. Ang kwento po ni na Emily at Brandon ay isang magandang paalala sa atin na hindi kailanman sukatan ang katayuan sa buhay para sa dignidad at tunay na pagmamahal. Kahit gaano kapait ang iba to sa atin ng buhay o ng ibang tao, katulad ng palalait na naranasan ni Emily, ang katatagan, kababaang loob at sipag ay palaging magtatagumpay sa huli. Minsan, ang mga pagsubok at aksidente sa buhay ay katulad ng isang natapon na kape ay hindi parusa, kundi ang mismong paraan ng tadhana para ipagtagpo tayo sa taong totoong magtatanggol at magpapahalaga sa atin. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? Anong favorite niyong eksena sa pagtatanggol ni Brandon kay Emily? I-comment niyo na po yan sa ibaba dahil babasahin ko po yan isa-isa. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating channel para hindi kayo huli sa mga susunod pa nating nakakakilig at nakakatouch na kwento. Muli ito po si Miss Maria ang nagpapaalala sa inyo na sa kabila ng pait ng buhay, palaging may tamis na pag-ibig na naghihintay para sa iyo hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye everyone!